Mga minamahal naming kapatid, napakatindi po ng pagnanasa at pagnanais ng pamamahala na ang bawat isang iglesia ni Kristo ay makapamuhay na may kabanalan. Tayo po ay tinuturuan ng pamamahala. Tayo po ay pinaalalahanan ukol sa kahalagahan ng pagbabagong buhay. Ang pagbabagong buhay ay alam nating napakahalaga para tayo ay makarating sa bayang banal. Kaya naman, ang pamamahalang pangkalahatan ay namamalaging gumagawa ng mga leksyon katulad ngayon ukol sa tayo ay dapat na lumayo sa paggawa ng kasamaan. Subalit nakalulungkot na may ilan na hindi nagbabagong buhay, patuloy na gumagawa ng masama. Iniibig pa nilang gawin ang masama kaysa mabuti. Ang ganoong uri ng Iglesia ni Cristo ay hindi makararating sa bayang banal sapagkat tinitindigan ng Panginoon Diyos na ang mga liko o masama ay hindi makapapasok sa kaharian ng langit. Ipinaalaala sa atin ng tagapamahalang pangkalahatan na ang atin pong kaligtasan ay totoong malapit na. At alam natin ang mga pangyayari nagbabadya ng nalalapit ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung pong gumagawa ng masama ay may babala ang Panginoon Diyos. Sapagkat sila ay namimihasang gawin ang masama at nag-aakala na sila ay kinukonsinte ng ating Panginoon Diyos. At wala daw namang nangyayari sa kanila kahit na sila ay gumagawa ng masama. Ang ganitong paniniwala ng sinuman ay itatama ng Panginoon Diyos sa pagitan ng leksyong ito na ating pag-aaralan. Kaya atin pong itanong, ano ang babala ng Diyos sa mga taong sa halip na mabuti ang ibigin, ang inibig ay masama. Ganito ang pahayag ng Santong Sulat sa Aklat ng mga Awit sa 52:3. Babasahin din natin ang 5. Ganito po ang sinasabi. Sa halip na mabuti, ang inibig mo'y masama. Kasinungalingan sa halip na katotohanan ang sinasalita. Tunay na ibababa ka ng Diyos sa walang hanggang pagkawasak. Ayon sa Biblia, ano ang babala ng Panginoon Diyos? Sa mga taong ang inibig ay masama kaysa umibig sa mabuti. Narinig natin ang banal na kasulatan na ang sabi ng Panginoon Diyos, tiyak na ibababa niya sa walang hanggang pagkawasak ang taong gumagawa ng masama. Sa halip niyang gawin ay mabuti. Alam natin yung mabuti. Mga salita ng Diyos yun. Sa Roma 1:16 hanggang 17. Pero ayaw niyang gawin yung mabuti, sa halip ang kanyang ginawa at inibig na gawin ay yung masama. Bakit kaya? Ano nga ang kanyang nasasaksihan at gumagawa siya ng masama? Ano ang kanyang opinion doon sa paggawa ng masama? Sa Aklat ng Job, ating pakinggan ang pahayag ng Diyos. Dito po sa 21, sa 6 hanggang 9, ganito ang sinasabi.
tuwing ito'y lilimiin, ang isip ko'y nagugulo, sa takot ay nanginig ang buo kong pagkatao. Bakit kaya ang masamay nabubuhay ng matagal, tumatanda, lumalakas, nagiging makapangyarihan? Anak nila'y masagana, matatag ang kabuhayan, at buong lahi niya'y maginhawa ang pamumuhay. Sambahayan nila'y ligtas sa mga alalahanin, ang pamalo noong Diyos sa kanila'y malayo na rin. Ano po ang opinyon at paniniwala noong gumagawa ng masama? Kaya sabi dito, sa nabasa natin, nasasaksihan niya na yun anyang gumagawa ng masama ay una, nabubuhay ng matagal. Tumatandaan niya, lumalakas, nagiging makapangyarihan pa. Ano pa? Masaganaan niya at matatag yung kanilang kabuhayan. At saka iyon anyang sambahayan nila, ligtas niya, parang ligtas sa kanyang tingin sa mga alalahanin. At ang pamaluan niya ng Panginoon Diyos, malayo rin. Ito'y opinion niya. Hindi ito katotohanan mula sa Panginoon Diyos. Kaya nagpapatuloy na gumawa ng masama ang masamang taong ito. Kaya, bakit din nawiwili ang iba sa paggawa ng masama ayon sa banal na kasulatan? Ito pa ang isa sa dahilan. Pakinggan naman natin ang aklat ng Ezekiel. Ganito ang pahayag at ating puntingin ang pahayag ng banal na kasulatan sa 8:11 na sabi, ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad. Kaya naman ang tao'y nawiwili sa paggawa ng masama. Ano pa ang nasasaksihan ng taong ito na kanina, sabi niya, yung gumagawa ng masama, muunlad ang buhay, mabuti ang kanyang sambahayan. Di naman anya pinapalo o pinarurusahan man lamang ng Panginoon Diyos. Kaya nawiwili sa paggawa ng masama. Sabi rin dito, yun anyang gumagawa ng masama, hindi anya agad hinahatulan. Kaya nawiwili sa paggawa ng kasamaan. Tandaan natin, itong sinaksihan ng taong ito na patuloy na gumagawa ng kasamaan. Bakit hindi dapat mawili ang tao sa paggawa ng masama? Ano ang sasabihin ng masama? Totoo kaya yung kanyang paniniwala? Totoo kaya yung kanyang nasaksihan? Ito, basahin natin ang aklat naman ng Ezekiel. Dito po, ating pakinggan ang pahayag ng Biblia sa 7:3. Itutuloy ko hanggang 4. Ngayon, ang wakas ay sumasayo at aking pararatingin ang aking galit sa iyo. Tigil muna ako. Natutuwa po ba ang Diyos sa gumagawa ng masama? Ano sagot ninyo? Hindi po. Hindi. Sabi, nagagalit ang Diyos. At eto na. At hahatulan ka ayon sa iyong mga lakad. At ipadadanas ko sa iyo ang lahat ng iyong kasuklam-suklam. At hindi ka patatawarin ng aking mata o kahahabagan man kita, kundi aking parurusahan ang iyong malakad at ang iyong mga kasuklam-suklam na gawa ay mailitaw at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ayon sa Biblia, bakit hindi dapat mawili ang tao sa paggawa ng masama? Ano po ang sasapitin ng masamang tao? Kaya sabi ng Panginoon Diyos, darating ang wakas sa masamang tao at yun ay tiyak. Parurusahan niya ang taong masama.
Wala tayong mababasa sa Biblia na yung masama mapapabuti. Ang taong masama, parurusahan ng Panginoon Diyos at iyon ay tiyak na tiyak. Ano ang parusang igagawad ng Diyos sa taong masama? Iglesia po ni Kristo, hindi po ba maliligtas? Oo. Pero sinabi rin ng Panginoon Diyos, kung ikaw ay masamang iglesia ni Kristo, parurusahan kita. Ano yung parusa? Isayas, ang babasahin natin. Ngayon, dito po sa 13, ay ganito ang ating mababasa sa mga talatang 9, tutuloy din natin ang 11, na ganito po ang pahayag. Narito ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik, na may puot at mabangis na galit, upang gawin kagibaan ang lupa, at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyaon. At aking parurusahan ng sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan, at aking patitigilin ng kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Ayon sa Biblia, ano ang parusang igagawad ng Diyos sa masama? Kaya inaakit tayo ng pamamahalang pangkalahatan. Tumigil sa paggawa ng masama at magbagong buhay. Kaya sabi sa Biblia, ang taong masama, lilipulin. Makakasama siya sa mga taga-sanglibutan. Alam natin ang sanglibutan, parurusahan ng Panginoon Diyos dahil sa kasamaan. Iglesia po ni Kristo, gumagawa ka ng masama. Isasama ka ng Diyos doon sa mga lilipunin. Kailan yung paglipol? Basahin din natin kung kailan mangyayari yun. Ganito ang sinasabi naman sa aklat po naman ng Ikalawang Pedro sa 3, basahin natin ang 7 na sinasabi, ngunit, ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa magitan ng gayon ding salita ay iniingatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Kailan po lilipulin yung mga taong masama? At napansin sana natin na ang gagamitin ng Panginoon Diyos ay apoy. Kaya sabi sa Biblia, itinakda ng Diyos yun sa araw ng paghuhukom. Kaya kung Iglesia ni Kristo naghihintay ng kaligtasan sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, doon sa isa nating leksyong napag-aralan noon, kamakailan lamang, ang sabi, kawawa. Bakit? Ang akala ng Iglesia ni Kristo ngayon, siya'y maliligtas. Hindi pala maliligtas. Kasama pala siya doon sa parurusahan sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghuhukom. Hindi ba kawawa yun? Hindi ba sawing palad yun? Ayaw mangyari ng kapatid na Eduardo Manalo na sino man sa atin ay parusahan. Samantalang tayo naglingkod sa Panginoon Diyos sa abot ng ating makakaya. Marami tayong tiniis. Malaki na ang ating puhunan. Subalit, hindi pala tayo maliligtas. Bakit? Dahil doon sa masamang ginawa natin. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi makatatakas ang sino ang gumawa at gumagawa ng kasamaan. Ngayon, ayon din sa banal na kasulatan, ang pahayag ng banal na kasulatan doon sa mga nakagawa
ng masama. Ano dapat gawin ng mga makasalanan? Meron ba silang pagkakataon? Meron pa bang pag-asang ibinibigay ang Diyos sa kanila? Tingin natin na ang 3:9. At ganito po ang pahayag, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Ano po ang hinihintay ng Panginoon Diyos doon sa mga gumagawa ng masama, sa mga makasalanan hanggang hindi pa dumarating ang araw ng paghukom? Kaya sabi ng Panginoon Diyos, magsisi. Mayroong kasabihan na ang pagsisisi laging nasa huli. Pero sa pahayag sa atin ng Biblia, ngayon pa lang ay magsisi na bago mahuli. Kaya hinihintay tayo ng Panginoon Diyos kung gumagawa ang sino man ng masama na tumigil, magbagong buhay, magsisi. Kaya yung opinion kanina ng taong nawiwiling gumawa ng masama, wala naman anyang nangyayari sa akin eh. Maging sa akin sa bayan, pareho rin. Alam nyo, sabi ng Panginoon Diyos, ayun, hindi siya mapagpaliban, hindi kanya kinukonsinte, naaawa siya sa iyo, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon para maunawa mo na yung kasama ang ginagawa mo, ang kahantungan niya ni kapahamakan. Anong dapat mong gawin? Ang sabi ng Panginoon Diyos, kinakailangan ikaw ay magsisi at tigilan ang paggawa ng masama. Hindi ba yan ang ipinapayon lagi ng tagapamahalang pangkalahatan? Na ang mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo, kinakailangan nasa pagbabagong buhay. Ayan, maaaring sabihin ng ilan sa atin, marami na po akong nagawang masama. Ako po ba ay tatanggapin pa ng Panginoon Diyos? Yan naman ang ating alamin. Mahabang panahon na po akong nakagawa ng kasamaan. Ano ang pahayag ng Biblia ukol diyan? Tingnan natin ang aklat ng Isayas. Ganito po ang pahayag at ating basahin. Ang sinasabi ng Panginoon Diyos dito sa 1, babasahin po natin ang talatang 18. At ganito po ang ating mababasa hanggang 19 na sinasabi ng Panginoon Diyos. Halika kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng yan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Tatanungin ko mga kapatid, kung nakagawa tayo ng maraming kasalanan, at sabi pa nga sa Biblia, maruming-marumi tayo sa kasalanan. Binibigyan ba tayo ng Panginoon Diyos ng pagkakataon para tayo ay makabagbagong buhay, makabalik sa Kanya, at tayo patawarin niya? Ano sagot ninyo? Opo. Opo. Napakabuti at napakabait ng Diyos sa Kanyang mga anak. Kaya nga sabi dito magliwanagan nga tayo. Gaano ba karami ang inyong kasalanan? At ang sabi agad ng Panginoon Diyos, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na napakarumi mo, ay magiging busila ka sa kaputian. Pero
Ano ang kondisyon ng Panginoon Diyos? Kinakailangan ikaw ay sumunod at tumalima. Ano ang tatalimahin natin? Yung payo ng Diyos na tayo ay magbagong buhay. Yung unang talatang binasa natin, sabi ng Diyos, huwag ang ibigin ay masama, kundi yung mabuti. Alin ba ang mabuti? Di yung mga kautusan ng Panginoon Diyos. Tandaan natin ang mga kautusan ng Panginoon Diyos. Yun ang mabuti. Alin ang masama? Halimbawa, kung magtatanong ako, mabuti po ba yung tayo ay hindi sumasamba? Opo. Ano yun? Masama. Yung isang iglesia ni Cristo na natitisod sa paghahandog o pag-abuloy, mabuti po ba yun o masama? Masama. Masama. Tayo pinaalalahanan pa ng pamamahala ng paghandog, totoong nakalulugod sa Diyos. Iniibig niya ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Bakit hindi ituturo ng pamamahala sa atin yun? Yun ang iniibig ng Diyos. Yun ang nakalulugod sa Kanya. Kaya tayo, maging sa ating pagpapasalamat, 11 linggo na lang ang natitira, naghahanda tayo sapagkat sinabi ninyo ng Panginoon Diyos. At napansin marahil ninyo, ang sinabi ng banal na kasulatan, kung tayo susunod doon, kahit na napakahirap ng buhay, kahit may pandemya pa, ang sabi ng Diyos, kaya tayong pasaganain. Kayang-kaya ng Diyos na gawin ang hindi inaasahan ng sino man tao sa mundong ito. Bakit? Mga anak niya tayo. Na ang pangako ng Panginoon Diyos sa anumang kalagayan o sitwasyon ng mundong ito, tayo ay hindi pababayaan. Hindi nga tayo magugutom Kung natatandaan natin, yung mga leyon sa kagubatan, magugutom yun. Pero ang lingkod na tapat sa Panginoon Diyos, sumusunod sa kanyang kalooban, hindi magugutom yun. Sa kalagayan ngayon, kailangan natin ang ating Diyos, mga mahal na kapatid. Kailangan sumusunod tayo sa Kanya. Kung ayaw nating sumunod, sabi ang Panginoon Diyos na magbagong buhay tayo, tuloy-tuloy ka pa rin. Binabaliwala mo ang mga salita niya. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan sa Aklat ng Roma. Pakinggan natin ang ating Diyos dito sa 2, sa mga talatang 4 hanggang 5 ay ganito sinasabi. Hinahamak mo ang Diyos. Tigil mo na ako ron. Binabaliwala mo yung payo ng Diyos. Gusto kang pagpalain, pero ayaw ka namang magbago. Hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisip, magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Ano mangyayari doon sa ayaw sumunod sa Diyos? Ayaw niyang magbagong buhay. Tuloy-tuloy pa rin ang paggawa niya ng masama. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, wala akong magagawa sa iyo. Hinahamak mo. Hinahamak mo ang Panginoon Diyos sapagkat siya'y mabuti. Nagpipigil siya
para hindi kanya parusahan. Nais niyang magpaumanhin, pero ayaw ka namang magbago. Kaya sabi, pinabigat mo lamang ang parusang ipapataw sa iyo. Tanda natin yung parusa. Sa dagat-dagat ng apoy, doon ka lalangon. Totoo ba yun? Totoo yan, sinabi ng Diyos. Di ba ang salita ng Diyos ay katotohanan? At ito ang batayan ng ating pananampalataya, mga salita ng Diyos na katotohanan. Ayaw ng Diyos mangyari sa atin yon. Kaya, ang sabi ng Panginoon Diyos, tayo ay magbagong buhay at gumawa ng mabuti. Sundin na natin ang kalooban at mga kautusan ng Panginoon Diyos. Kaya nga ng ating itinanong sa mga kapatid, yung pagsamba, hindi natin dapat napabayaan yun. Ano man ang mangyari. At kung tayo sumasamba, tunay yung ating ginagawang pagsamba. Hindi baliwala. Kaya sa bahay pa lang ay inihahanda na ng isang tunay na mananamba ang kanyang isusuot sa pagsamba. Nananalangin siya bago umalis ng kanyang bahay. Inihahanda niya yung kanyang iabuloy. Bakit? Inihahanda. Kasi hindi naman siya magbibigay ng abuloy o limos sa Diyos. Hindi naman pulubi ang Diyos. Kaya inihahanda niya yung kanyang ihahandog. Hindi baliwala sa kanya yun. At ano pa? Sa pagsamba, nakikinig siyang mabuti sa mga salita ng Diyos. At kung umaawit din siya sapagkat yun ay bahagi ng ating pagsamba. Kung nananalangin, nakatayo siya ng matuwid. Sumasagot siya at sumasang-ayon sa panalangin. Iniibig niya ang mga kapatid. Hindi maaaring tayo na magkakapatid ay nagkakagalit. Kinakailangan kung nagkaroon ng samaan ng loob ay kinakailangan tayo ay marunong magpatawad. Pagpapalaganap ng salita ng kaligtasan, hindi natin binabaliwala yun sapagkat yun ang gusto ng Diyos mangyari sa mga tao. Makilala siya na iisang Diyos na tunay, na ito hindi alam ng napakaraming tao sa sanlibutan. Sino ang magpapakilala sa tunay na Diyos? Ang Iglesia ni Cristo lang. Ang mga hindi tunay na relihiyon ay mga aakit lang ng mataong isasama nila sa parusa. Ang Iglesia ni Cristo, inaakit natin ang mga tao para makarating sa kaligtasan. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Yan ang ibigin mo. Paggawa ng mabuti. Kaya ano po pangako naman ng Diyos sa atin? Kung tayo man ay nagkasala, nagpapakumbaba at tinatalikuran natin ng masamang gawain, tandaan natin, kung yung mabuti hindi natin ginagawa, masama rin yun. Tumigil ka nga sa paggawa ng masama, hindi ka naman gumagawa ng mabuti, di masama rin yun. Kaya, ano po ang pangako ng Diyos kung tayo na nakagawa ng kasamaan, magbabago na sa ating pamumuhay, susunod na tayo, gagawa na tayo ng mabuti? Ganito ang pahayag sa aklat ng Ikalawang Kronika, sa kanya 7:14. Pakinggan natin ang pahayag ng banal na kasulatan. Ngunit, sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan,
diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ano pangako ng Panginoon Diyos sa atin kung tayo magbago? Tumigil tayo sa paggawa ng masama. Ang inibig natin ay sundin ang Diyos. Sa paggawa naman ng mabuti, nagpakasigla tayong Iglesia ni Cristo. Sumama tayo sa gawain. Pinagtatalagahan natin ang ating paghahandog sa Panginoon Diyos. Patuloy yung ating pagbabagong buhay. E narinig natin ang Diyos na binanggit sa aklat na 2 Kronika. Sa sandaling magpakumbaba at tayo ay nanalangin sa Panginoon Diyos, hinanap natin siya, tinaligdan yung ating kasamaan, pagka tayo dumaing sa Diyos, diringgin niya tayo, patatawarin niya tayo, ibabalik tayo sa lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Itong lupain ito o ang daigdig nito ay napakagulo. Walang katiwasayan. Pero sa mga iglesia ni Cristo, ano ba sitwasyon ng nasa mundo ito, bibigyan tayo ng Diyos ng katiwasayan at kapayapaan. Ano pa pangako ng Diyos? Yung kasaganaan. Kaya ano man ang mangyari, hindi po pababayaan ng Diyos ang mga iglesia ni Cristo. Hindi tayo mangangamba ukol sa tagutong na nangyayari sa mundo ngayon. Hindi tayo mababagabag ukol sa mga mapanganib na sakit na pumipinsala ng buhay ng mga tao ngayon. Tulad nito ang pandemyang ito. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Ukol sa kahirapan, ang mga iglesia ni Cristo, batay sa banal na kasulatan na binasa natin sapagkat tayo ang bayan ng Diyos, masasaganain tayo ng Diyos at kayang-kayang gawin ng Diyos yun sa atin. Mga mahal na kapatid, ang narinig natin ay mga salita ng ating Ama, ng ating Diyos. Dinggin natin siya. Sundin natin siya. Bigyan natin ng halaga ang kanyang mga paalaala sa atin. Ang kanyang mga pagtuturo. Ang kanyang saway na sa gayon sa anumang pagkakataon at sitwasyon ng ating buhay sa daigdig na ito na nagdaranas ngayon ng pagdaraho, ng pagkagutom, ng maraming mga kapahamakan, ay iligtas tayo ng Diyos samantalang tayo naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo sa araw ng paghuhukom. At sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, makasama sana tayong lahat sa mga ililigtas niya at dadalhin sa bayang banal. Manatili tayong masunurin sa Diyos. Manatili tayong tapat sa Kanya. Manatili tayong nabubuhay na may kabanalan. Kapagkat yun ang nakatitiyak ng pagmamana ng buhay na walang hanggan. Tatayo tayong mga kapatid sa isang